na tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya at dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang maitaasa, kaloob sa lupa ay kamayabang. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, who in the abundance of your kindness surpass the merits and the desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to ask. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Habakkuk voices out his frustration over God's delayed help. But God asks him to continue his work and to increase his faith. A reading from the book of the prophet Habakkuk. How long, O Lord, I cry for help, but you do not listen. I cry out to you violence, but you do not intervene.
Why do you let me see ruin? Why must I look at misery? Destruction and violence are before me. There is strife and clamorous discord. Then the Lord answered me and said, "Write down the vision clearly upon the tablets, so that one can read it readily. For the vision still has its time, presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. The rash one has no integrity, but the just one, because of his faith, shall live." The word of the Lord. Thanks be to God. If today you hear his voice, harden not your hearts. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us sing joyfully to the Lord. Let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us joyfully sing psalms to him. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. If today you hear his voice, harden not your hearts. Oh, that day you would hear his voice, harden not your hearts, as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, where your fathers tempted me. They tested me through they had seen my works. If today you hear his voice, harden not your hearts. And the second reading, Paul reminds Timothy that the Spirit bestowed on him is not a cowardly spirit. Timothy should let himself be guided by the Spirit in bearing witness to the gospel. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I remind you to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. For God did not give us a spirit of cowardice, but rather of power and love and self-control. So do not be ashamed of your testimony to our Lord, nor of me, a prisoner for his sake, but bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. Take as your norm that sound words that you heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Guard this rich trust with the help of the Holy Spirit that dwells within us. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke.
Glory to you, O Lord. The apostles said to the Lord, "Increase our faith." The Lord replied, "If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you. Who among you would say to your servant, who has just come in from plowing or tending sheep in the field, 'Come here immediately and take your place at table'? Would he not rather say to him, 'Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished'? Is he grateful to that servant because he did what was commanded? So should it be with you. When you have done all you have been commanded, say, 'We are unprofitable servants. We have done what we were obliged to do.'" Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Sorry, distracted po ako. Hindi ko po alam kung napansin ninyo na parang meron tayong dalawang parts sa ating gospel reading na hindi konektado. Yung unang part ay tungkol sa paghingi ng mga disipulo mula kay Kristo ng dagdag na pananampalataya. Increase our faith. Yung pangalawang part ay tungkol sa isang tapat na alipin na gumagawa ng kanyang tungkulin. So, di po ba? Parang hindi konektado. Parang nakakalito. Parang yung iba sa inyo, sumisigaw ng human right ngayon para sa isang tao. Pero hindi umimik dati para sa human right ng mas maraming tao na mas kawawa at mas argabyado. Parang yung iba sa inyo ngayon, na ayaw, nasusuka sa korupsyon. Pero tatanggap ng pera pagdating ng eleksyon, hindi ko makonek. Nakalito. Ako sa inyo. Dito na lang tayo sa Ebanghelyo. Pagkonektahin natin yung dalawang parts para hindi tayo malito. Ilagay natin sa tamang konteksto. Ano yung konteksto? Yung sinundan po kasing verse ng unang bersikulo ng Ebanghelyo ngayon ay verse 4. Verse 5 po kasi nagsimula ito. Sa verse 4, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, kung meron kayong kapatid na magkamali sa inyo ng 7 ulit sa buong maghapon at humingi sa inyo ng sorry, patawarin ninyo. Mahirap yun. Ako nga, kaya ako distracted ngayon eh. May instruction ako sa mga sakristan. Ilang beses na, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagagawa. Inis na ako. Yun pa kayang 7 beses sa buong maghapon lang? Mahirap yun. Kaya nga, ito yung verse 5.
Anong sabi ng mga disciples? Increase our faith. Dagdagan mo yung pananampalataya namin. Mahirap yung hinihiling mo. Anong sabi ng Panginoon? Kung ang pananampalataya ninyo ay katulad kahit ng isang buti lang mustasa, mangyayari yung mahirap para sa inyo. Na para bang sinasabi ng Panginoon, basta sumampalataya kayo, gustuhin ninyo. At kahit mahirap mangyayari, kasi tutulungan ko kayo. Kasi yun ang pananampalataya eh. Ang pananampalataya ay, Lord, hindi ko kaya. Pero sa tulong mo, kakayanin ko. Hindi ko alam kung nakita po ninyo yung video ng speech ng asawa, Mrs. ni Charlie Kirk. Yung inassassinate, yung ilang beses nating pinag-uusapan sa pagninilay ko. Sa speech niya, pinatawad niya yung pumatay sa asawa niya. At yung speech na yon, dineliver yun kamamatay lang ng asawa niya. Fresh na fresh pa. Kung nagalit siya, siguradong sa puntong yun, galit pa rin siya. Devastated pa rin siya. Ano sabi niya? That man, I forgive him. Makikita mong hirap na hirap siya. Pero habang sinasabi niya yon, tumingala siya sa langit. Na para bang sinasabi niya, Lord, increase my faith. Gusto kong gawin, gusto kong magpatawad, pero ang hirap. Pero sa tulong mo, kayanin ko. Pwede rin natin itong apply sa mga mabigat na pinagdaraanan natin sa buhay. Sa mabigat na kalagayan mo bilang asawa, ng kabiyak mong hindi mo maramdaman ang pagtulong, ang pagdamay. Ng mabigat na kalagayan mo bilang magulang, ng anak mong pasaway, o ng mga anak mong nag-aaway-away. Ng mabigat na kalagayan mo, dulot ng responsibility mo sa mga magulang mong sinusustentuhan mo at sa mga kapatid mong nakaasa pa rin sa iyo. Sa mabigat na kalagayan mo dahil meron kang malalang sakit, baon ka sa utang, nagluluksa ka para sa isang mahal sa buhay na nawala o nawalay. Sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, kahit overwhelming ang problema, pairalin mo pananampalataya mo. Tutulungan kita para mangyari yung akala mong hindi pwedeng mangyari. Pero habang hindi pa nangyayari, o kung hindi man mangyari, ayon sa kagustuhan natin, dito ngayon papasok yung pangalawang part. Yung tungkol sa tapat na alipin. Ang tapat na alipin ay gumagawa ng kanyang tungkulin. Ang kanyang tungkulin ay sundin ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. Hindi po pwedeng ilarawan yung alipin ngayon sa mga nakakasambahay natin. Hindi ngayon, yung kasambahay may break time. Yung kasambahay ngayon may karapatan. Walang ganun ang alipin. Ang alipin sa kultura ng mga Hudyo ay pag-aari ng kanyang Panginoon. Pwede niyang itapon parang bagay. Walang karapatan. Kaya't ang mabuting alipin na tapat sa kanyang tungkulin, ginagawa lagi ang kagustuhan ng kanyang amo dahil yun ang kanyang tungkulin. Ayun. Mahirap magpatawad? Mahirap magbigay? Mahirap magpakabuting tao? Ano ba tayo? Ano bang tawag natin sa Kanya? Di ba Panginoon? Ibig sabihin, tayo'y alipin niya. Naglalaro ang Panginoon sa lengguwahe ng Kanyang kultura. Ito ngayon yung sinasabi niya sa atin ngayon. Yun! Dapat kayo sa akin. Gagawin niyo ang inyong tungkulin.
kung anong gusto ko. Gusto kong magpatawad ka. Gusto kong gumawa ka ng mabuti. Alam po ninyo, kahit na tayong pinakamabuting tao sa buong mundo, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya sabihin niya sa atin, ngayon, di ba tungkulin mo yan? Kaya may problema ako sa pagbibigay ng award Medyo may problema ako doon. Lalong-lalo na kapag ang bibigyan ng award ay taong simbahan. Lalo na pagpare. Hindi kahit sino. Yung gumawa ng mabuti. Kasi tungkulin natin yun. Hindi tayo binibigyan dapat ng award para doon. Again, tayo pa yung pinakamabuting tao. Ano sabihin sa atin ng Panginoon? Di ba ang sabi ko sa iyo, be holy as I am holy? Tungkulin mo yan. Hindi tayo magiging katulad nung nasa unang pagbasa. Lord, ano na? Lord, bakit ganito? Bakit ganon? Nagsisimba naman ako, nagpapakabuti naman ako Di ba Kristiyano ako? Di ba may ginawa akong ganito, may ginawa akong ganon? Bakit hindi mo sa akin ibigay ito? At sabihin ng Panginoon, tungkulin mong magbigay. Tungkulin mo magdasal. Tungkulin mo magsimba. Bakit mo isusumpat sa akin yan? Tungkulin din nating gumawa, manindigan sa tama, kahit hindi ginagawa ng iba. Tungkulin nating lumaban kahit lagi tayong talunan. Tungkulin nating sumampalataya kahit wala tayong nakikitang magandang resulta. Because this is our duty as Christians. Alam kong mahirap. Pero mayroon pang isang magandang aspeto, yung alipin sa ating gospel reading. Sipin po ninyo. Kapapastol lang niya ng tupa sa labas, kaharalo lang niya sa bukid, pagdating ng bahay, susot lang siya ng apron, trabaho na naman. And he does it gratefully, not grudgingly. Hindi sinasabi ng isang alipin, lang yan naman, kapagod-pagod ako Pagdating dito, magsaservidora pa ba ako? Hindi gano'n ang alipin. Hindi lang niya ito tungkulin. Ito ay pagtanaw pa niya ng utang na loob sa kanyang Panginoon. Sapagkat sa kultura noon, yung pakanin ka ng Panginoon mo, yung kupkupin ka ng Panginoon mo, yung pagkatiwalaan ka ng Panginoon mo, malaking bagay yon. No wonder, pagkatapos niyang gawin ng lahat, napakaraming ginawa ng alipin. Ano ang sabi niya? Ako'y aliping walang kabuluhan. Hindi ibig sabihin nun, wala siyang silbi. Ang ibig sabihin nun, kulang pa itong lahat ng ginawa ko sa ginawa para sa akin ng Panginoon ko. Ayun. Dito papasok yung isa pang sikreto para mas magawa natin ang ating tukulin bilang Kristiyano. Kung maunawaan lang natin ang ginawa para sa atin ng Panginoon natin. Kapatid, niligtas niya tayo. Wala tayo dapat dito. Hindi tayo dapat buhay ngayon. Kung buhay man tayo ngayon, dapat pag namatay tayo, diretso tayo sa impyerno. Wala dapat langit. Sarado dapat ang langit. Sipin niya po ninyo. Kahit ikaw ang pinaka malungkot na tao ngayon sa buhay na ito, anong konsolasyon mo? Hindi lang dito ang buhay, may kabilang buhay. Katiting lang yung buhay dito. On the other hand, kung ikaw ang pinakamayaman, pinakamasayang tao ngayon sa buong mundo, kung hindi ka naman mapupunta ng langit, ay walang kwenta ito. Tayo ng pinakawawang tao, sabi nga ni San Pablo, kung walang buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay na walang hanggan, hindi lang napakasaya, napakahaba pa. Ito ang binigay sa atin ng kamatayan niya. Bukod pa sa ibang mga biyaya. Alam po ninyo, again, kung magsisingit lang ito sa atin, kahit na tayo pinakamabuting tao sa buong mundo, tapos mapupunta pa tayo ng langit, God willing, tapos we'll spend the rest of eternity praising God, kahit pagsamasamahin yon. Kahit pa hindi na
dinggin ng Panginoon, ano man ang prayer natin ngayon? Imposible. Pero sabihin na natin posible. Kunyari, wala na tayong ma-receive na blessing. Wala na talaga. Pasasalamatan pa rin natin ang ating Panginoon. Kung magsisink in lang sa atin yung ginawa niya para sa atin. So much so, na araw-araw, pagising pa lang natin, tatanong na natin, ano ba pwede kong gawin para mapasalamatan kita? Ano dapat kong gawing mabuti para mapasalamatan kita? Na kahit yung mga problema natin, iaalay natin sa Kanya para pasalamatan siya. At sabihin natin, Lord, kahit hindi pa, o kahit hindi na magbago ang asawa ko, ang anak ko, ang magulang ko, Lord, kahit hindi pa, o kahit hindi na ako gumaling, Lord, kahit hindi pa, at kahit hindi na maging maayos ang buhay ko, magdadasal pa rin ako, magsisimba pa rin ako, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Iyon ang magiging epekto kapag nag-sink in sa atin yung ginawa niya para sa atin. Kaya't yung mga taong hindi nagsisimba, yung mga taong hindi nagpapakabuti, yung mga taong gumagawa pa ng kasalanan, hindi nila talaga naunawaan kung ano ang ginawa para sa atin, sa kanila ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Walang sino man ang pupwedeng mawala ng dahilan para magsimba. Laging may dahilan para magsimba. Kasi ang inaalala natin sa Eucharistia ay yung ginawa niya. At kung magsisingin lang talaga ito sa atin, mahirapan tayong gumawa ng kasalanan eh. Kasi nga, lahat ng pwede natin gawing mabuti. Halimbawa, araw-araw hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan, kahit imposible. O sabihin na natin, araw-araw hindi tayo nakakagawa ng kasalanan, tapos mapupunta pa tayo ng langit. Kahit pagsama-samahan natin, yung lahat ng araw na yun, pati eternity, kulang pa rin para mapasalamatan natin ang Panginoon natin. Kaya't kung yan again ay magsisingin lang sa atin, mahirapan tayong gumawa ng kasalanan eh. Kasi nga, kulang na yung ginagawa nating kabutihan. Babawasan pa ba? Magkakasala pa ba? Ang sabi daw ni Charlie Kirk, lagi, araw-araw, sa kanyang misis, how can I become a better husband for you today? Araw-araw yun. Paano kung mas magiging mabuting asawa sa iyo ngayon? Anong dapat kong gawin? Sabihin mo. Sasabihin lamang niyon ng isang mister sa kanyang asawa kung nare-realize niya kung gaano kabuti sa kanya yung misis niya. So kung marirealize natin kung gaano kabuti sa atin ang Panginoon, yun ang lagi nating isipin. Anong pwede kong gawin para pasalamatan kita? At matatakot ka ng magkasala kasi nga kulang na. Pabawasan mo pa. Kulang na yung ganting binibigay mo sa pagmamahal ng asawa mo. Lulukuhin mo pa. Kulang na yung sukli na pwede mong ibigay sa pagmamahal ng mga magulang mo. Sasagutin mo pa. Hindi ka pa mag-aaral ng mabuti. Kulang na yung pasasalamat na pwede mong ibigay sa kapatid mo na may malasakit sa'yo. Walang hiyain mo pa ba? Kulang na, babawasan mo pa. Eh pag ganyan, pagharap natin sa Panginoon, magiging very applicable talaga para sa atin yung tinimbang tayo pero kulang na kulang. Kulang. Kulang na nga ang mga pwede nating gawing kabutihan para pasalamatan siya. Gagawa pa ba tayo ng kasalanan? So ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang maging mas madali para sa atin ang gawin ang katungkulan natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samukha, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya. ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samukha, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samukha. diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo kung tumanaw ng utang na loob sa iyo na ma-realize ko ang napakatindi at napakamalalaking biyaya na ibinigay mo. Ang kaligtasan ko, ang ako'y mapabilang sa mga anak mo, ang ibigay mo at ang i-prepare mo ang kalangitan para sa akin, ang biyaya na tinatamasa ako dito sa lupa. Panginoon, kulang na kulang ang lahat ng papuri at pwede kong gawing mabuti. Hindi ko na dapat ito binabawasan pa sa pamamagitan ng aking pagkakasala. Tulungan mo po akong gawin ito. Gusto ko. Dagdagan mo po ang pananampalataya ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. through Jesus' perfect obedience, the Father has shown us the way back to our dignity as His children. We lift up our hearts to the Father, and with confidence we say, Father, help us to be obedient to your will. Father, help us to be obedient to your will. Earths, may Pope Leo, all bishops, priests, deacons, and lay ministers work and walk together as they lead the faithful in building up your kingdom here on earth. We pray. Father, help us to be obedient to your will. For all public servants, help them to remain obedient
to your will and to listen to the voice of their conscience in their respective endeavors and responsibilities. We pray. Father, help us to be obedient to your will. For all of us gathered today, help us cope with life's difficulties and anxieties as we face the challenges of being faithful to you. We pray. Father, help us to be obedient to your will. For the celebration of the Jubilee year, stir into flame your gift of faith, hope, and love during this year of special grace. We pray. Father, help us to be obedient to your will. For our departed loved ones, give them the reward for faithful servants in the heavenly banquet. We pray. Father, help us to be obedient to your will. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Father, help us to be obedient to your will. God our Father, help us configure our hearts to the heart of your Son, so that we may please you in our words and actions. Through Christ our Lord. Amen. Offertory. O Diyos, sa aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sagisag ng aming buhay. Nawa'y pabanalin ang aming munting alay sa harap ng iyong altar. Magbibigay pugay. Puso namin iyong pakalinisin upang maging karapat dapat na tumanggap. O Diyos, sa aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sagisag ng aming buhay. Nawa'y pabanalin
aming munting alay, sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. Buhay mo sa aming inialay, dugo at katawan na lumamanaw. O Diyos, sa aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sa gisag ng aming buhay, naway pabanalin ang aming munting alay, sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. O Diyos, sa aming alay, itong alak at tinapay, bunga ng paggawa, sa gisag ng aming buhay, naway pabanalin ang aming munting alay, sa harap ng iyong altar, magbibigay pugay. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama, pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan.
Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the sacrifices instituted by your commands, and through the sacred mysteries, which we celebrate with dutiful service, graciously complete the sanctifying work by which you are pleased to redeem us, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth, he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Welcome them into the light of your face, and all who have died in your mercy. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there,
and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Kaya bilang isang pag-aalay, ito'y aking ihandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y awi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y awi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat
sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalanan sa isayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong suporta. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Thank you po. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po.
prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.